Nang mabalitaan ni Arabella, na nangangailangan ng kasambahay sa malapalasyong mansyon ng mga Monteverde, ay hindi na siya nagdalawang isip na mamasukan, bilang kasambahay sa mga ito. Bukod sa malaki ang sahod, ay gusto rin niya na malaman kung totoo ba ang bali-balita, na mayroon daw na isang halimaw ang nakatira roon. Dala ng kuryusidad, ay pikit mata ni Arabella na tinanggap ang trabaho. Nang makapasok na siya ay sa kanya nalaman, kung bakit halimaw ang bansag sa amo niyang binata. Mapaamon niya kaya ang binata, na walang ibang alam gawin kundi ang manakit, manaboy, at maliitin siya. Matitibag ba ni Arabella, ang pader sa pagitan nilang dalawa? O darating ang araw na masasaktan lang nila ang isa't isa? Hindi ni Arabella na maiwasan, na mamangha sa tila malapalasyong mansyon na nasa harapan. Sa sobrang laki nito, pakiramdam niya ay isa lang siyang langgam na nakatayo sa harap nito. Pawis pa siya, dahil bago siya nakarating sa mismong tapat ng mansyon, ay dumaan muna siya sa dalawang malaking gate na maraming gwardya. Balita niya ay napakayaman ng binata na nakatira dito. Hindi naman maitatanggi na talagang mayaman ang nakatira dito, iyon nga lang ay wala daw nagtatagal na tauhan dito, dahil sa malahalimaw daw na may-ari. Namasukan ang kapitbahay nila rito, at sabi nga sa kanya, ay baka hindi siya makatagal, at baka wala pang isang buwan, ay magdesisyon siya na umalis agad. Aaminin ni Arabella na nakaramdam siya ng kaba sa pagpasok dito, pero kailangan niya itong gawin, para sa pamilya niya. Sa laki ng pasahod ng may-ari, tiyak na maibibigay niya ang pangangailangan ng pamilya niya, makakapag-aral din ang mga kapatid niya, at hindi na kailangang maglabandera ng nanay niya. Ang kailangan lang niya na gawin ay magtrabaho ng maayos, magsipag sa trabaho, at magtiis, nang sa ganon ay magtagal siya. Hindi si Arabella pwede na magpadala sa sinasabi ng iba, ano kung malahalimaw ang amo niya? Malaanghel naman siya. Anghel tapos halimaw. Sino kaya ang mananalo? Napahadjejek si Arabella sa naisip. Kung ano-ano pa ang sinasabi niya sa sarili, pero nanginginig naman ang tuhod niya sa kaba. Hay nako, Arabella, tigilan mo na ang pag-iisip ng kung ano-ano, at simulan mo na ang trabaho. Kausap ni Arabella sa sarili. Hinailan niya pababa ang lumang suot na shirt, inayos niya ang panty niya sa likod, dahil pakiramdam niya ay tumabingi iyon dahil sa maluwag na, at dahil sa may kalumaan na rin ito, at saka pinagpag niya na rin ang lumang pantalon, na pinamana pa sa kanya ng nanay niya mula sa pagkadalaga nito. Gusto niya sana na itali ang itim, at mahaba niyang buhok na hanggang baywang, pero wala siyang panali, kaya hinayaan na lamang ni Arabella na nakalugay yon. Bumuga muna siya ng hangin bago pinindot ang doorbell na nasa harapan. Sobrang kinakabahan siya, dahil hindi niya alam kung kaya ba niya napanindigan, ang gagawin niyang pagtitiis, at pagiging matapang, pero para sa pamilya niya ay susubukan niya. Isang matandang babae ang nagbukas ng gate para sa kanya. Mukha itong istrikta, matangkad ito, mayroong manipis na kilay, may malaking ilong, malaking nunal sa gilid ng makapal na labi, may kalakihan ang mga mata nito, na napapaligiran ng maitim na eyebag. Malakas na tumikim ang matanda kaya inalis ni Arabella ang tingin dito. Pinasunod siya nito, muntik na siyang mahilo sa layo ng nilakad nila. Nagpasikot-sikot pa silang dalawa, hanggang sa dalhin siya nito sa harapan ng isang kwarto. Tumayo ito ng tuwid sa harapan niya, at pinasadahan siya ng tingin mula ulo hanggang paa. Sigurado ka ba na marunong ka sa mga gawaing bahay? Nakataas ang kilay na tanong nito, na may halong pagdududa ang boses. Opo marunong po, ilang taon ka na? Putol nito sa kanya. 18 po, may boyfriend o wala? Seryosong tanong nito. Kailangan pa bang malaman yun? Wala po, sa ganda mong yan. Duda talaga ang tingin nito sa kanya. Wala po talaga. Wala naman talaga siyang nobyo. Wala pa sa isip niya ang ganang bagay, dahil bukod sa bata pa siya, ay gusto rin niya na makatulong muna sa nanay niya. Good. Mabuti na yung malinaw. Ayoko kasi ng kasambahay na inuuna ang landi, kaysa gawin ng trabaho nila ng maayos, dahil pareho tayong malilintikan pag nagkataon. Bigla ay kinabahan si Arabella sa sinabi nito. Malilintikan daw. Napalunok siya. Itong kwarto na ito ang magiging kwarto mo.
Turo nito sa kwarto na nasa harapan nila. Alas 8 ang gising ni Sir Drake kaya kahit alas 6 ka na bumangon. Kailangan sa 2 oras na yon, ay natapos mo na ang gawain mo. Huwag mo rin pala kalimutan na lutuan siya ng almusal. Ang gusto ni Sir, sa umagan ay sinangag na kanin, hotdog, bacon, itlog. Sa tanghalian at gabihan naman, ay ikaw na ang magdidesisyon kung ano ang lulutuin mong pagkain. Kung ano ang pagkain ni Sir yun din ang kakainin mo. Sa haba ng mga sinasabi nito, ay parang umiikot ang sikmura ni Arabella sa nerbiyos. Hindi kasi niya matandaan ang iba. Dito ang kusina, dito kakakain. Marami itong sinabi at itinuro sa kanya na hindi niya sigurado, kung pumasok ba lahat sa utak niya. Tawagin mo nga pala akong Miss Flor. Ako ang mayordoma ng mansion na ito. Narito na ako, bata pa lang ang amo natin, kaya kung may tanong ka pa ay sabihin mo lang sa akin. Hindi rin pala ako araw-araw na narito, tuwing linggo lang, kaya ikaw lang at mga gwardya sa labas ang narito. Ako lang may iwan mag-isa dito sa loob ng mansion. Hindi ni Arabella maiwasan na kabahan. Paano pala kung totoo na halimaw ang nakatira dito? Tapos kumakain pala ng tao. Nangilabot siya sa naisip. Oo, ikaw lang. Bakit ayaw mo na? Natatakot ka na ba? Hindi mo kaya? Uuwi ka na agad? Naliliitan ka ba sa sahod? Magkakasunod na tanong nito. Umiling siya. Hindi naman po. Kung ganon ay maayos na pala ang lahat. Halika na at kumain ka na muna, dahil marami pa akong ituturo sa'yo. Kailangan ko na rin kasi umalis, dahil may naghihintay pa sa'kin. Pumasok muna si Arabella sa kwarto na para sa kanya. Kahit magiging kwarto niya ay napakalaki at malawak. May malambot at malaking kama pa. Wow na lang talaga. Pagkatapos niyang ilapag ang 2 bag na dala, sa ibabaw ng kama ay lumabas agad siya. Nasa labas pa rin si Miss Flor na nag-aabang sa kanya. Sinundan niya ito nang mauna itong maglakad sa kanya. Dinala siya uli nito sa kusina na itinuro nito kanina. Malaki ang kusina, kumpleto sa kagamitan, mayroong 5 refrigerator, at maraming pagkain na naroon, na pangarap lang nila ng mga kapatid niya na matikman, tulad ng mga imported na chocolates, iba't ibang klase ng juice na hindi niya kilala ang brand dahil tanging Tang lang ang alam nila at Erk, na bihira lang din nila mainom, dahil ang ibibili nila ng ganon ay ipambibigas na lang nila. Marami si Arabella na nakain, dahil nilagang baka ang ulam nila. Nakainom din siya ng soft drink dahil ang dami noon dito sa kusina. Ayon kay Miss Flor ay pwede niyang kainin, at inumin ang lahat ng narito sa kusina, kaya tuwang-tuwa siya, hindi kasi siya nakakakain ng mga ganito, o nakakainom ng mga ganito sa kanila, dahil talagang hirap na hirap ang buhay nila. Ito nga pala ang recipe book ko. Iniabot nito sa kanya ang maliit na parang libro. Pumili ka lang riyan ng lulutuin mong putahe, pag wala ka nang maisip na lutuin. Dagdag pa nito, sige po, ang paglilinis ng kwarto ni Sir, ay tuwing Sabado, dapat ay wala siya sa kwarto niya pag naglinis ka. Hindi man lang siya nito pinapatapos, laging magsalita na para bang palagi itong nagmamadali. Paano ko po malalaman kung wala siya sa kwarto? Tanong ni Arabella. Maganda na iyong sigurado, mga alas 10 ng gabi. Kaya dapat sa loob ng isang oras ay tapos ka na maglinis ng kwarto niya. Tumanggaw si Arabella. Nakakatakot ba talaga ang amo nila? Parang kinakabahan na agad siya, hindi pa man niya ito nakikita. Oo nga pala ito pa. Dapat bago pamatak ng alas 8 ng umaga, alas 12 ng tanghali, at alas 8 ng gabi, ay nakahain na ang mga pagkain sa mesa. Wag na wag mong hahayaan na maabutin ka niya, at makita ka niya, naiintindihan mo ba? Ilang beses si Arabella na napalunok bago tumanggo. Paano po pag naabutan niya ako? Kabadong tanong niya. Namamawis na tuloy ang kilikili, at singit niya sa kaba. Sumeryoso palalo ang mukha ni Miss Flor. Katapusan mo na. Halos maubos ni Arabella, ang isang basong tubig na hawak niya, dahil tila nanuyo ang lalamunan niya, sa mga sinabi nito sa kanya. Kailangan lang niyang sundin ang lahat ng bilin nito, para walang maging problema. Dahil sa oras na magkamali siya, katapusan na niya at baka mapalayas siya ng wala sa oras. Hinawakan siya ni Miss Flor sa balikat, at seryoso ang mga mata na tumitig sa kanya.
Hindi nagpapalaya si Sir Drake ng tauhan, sila ang kusang lumalayas. Kaya kung makakatagal ka ay maganda, dahil baka taasan pa niya lalo ang sahod mo. Natuwa naman si Arabella, nang marinig na baka taasan nito ang sahod niya pag nagtagal siya, kaso lang pakiramdam niya ay may paninindek, ang boses ni Miss Flor sa kanya kaya napalunok na naman siya. Kaya mo yan, Arabella. Sana magtagal ka na. Nahahagard na rin kasi ako kakahanap ng kasambahay sa mansion na ito. Nasa Syra na ang beauty ko. Bigla ay parang problemado na ito ngayon. Kumibot-kibot pa ang makapal nitong labi. Hindi pwede na palagi na lang ganito. Baka hiwalayan na ako ng jowa ko pag pumanggit na ako, dahil sa konsumisyon rito. Mahina si Arabella na natawa. Joker ka po pala. Nawala ang ngiti niya, nang sinaman siya nito ng tingin. Mukha ba akong nagbibiro? Nakataas ang kilay na tanong nito. Hindi si Arabella umimik, at nag-iwas na lang ng tingin dahil nagbubukas sara ang ilong nito ngayon, habang nakatingin sa kanya. Basta sundin mo lahat ng bilin ko, para mabuhay ka pa ng matagal sa mansion na ito, po. Mabuhay. Bakit? May posibilidad ba na mamatay siya? Sa takot ay napahawak si Arabella sa damit nito. Diyos mi kang bata ka. Banibiro lang kita. Tumatawang sabi nito, habang nagbubukas sara ang butas ng ilong, at nag-aalugan ang makapal na labi. Hindi tuloy ni Arabella sure, kung tawa ba iyon, o magta-transform na ito, para maging isang nakakatakot na nilalang. Basta sundin mo lang lahat ng bilin ko, para walang problema at magtagal ka. Sayang ang malaking sahod na makukuha mo, at ang bonus na matatanggap mo kada taon. Paalala nito sa kanya. Tumingin ito sa suot na relo. Bukas ka na magsimulang maglinis, sa ngayon ay ang panggabihan na pagkain lang, ang kailangan mong asikasuhin para kay Sir Drake. Huling bilin nito bago tuluyan umalis. Sana lang talaga ay matagalan, at makaya niya ang lahat ng bilin nito. Kanina pa nakaalis si Miss Flor. Dahil unang araw ni Arabella ngayon, ay sinabihan siya nito na bukas na siya magsimula, tanging pagkain lang mamayang gabihan ng amo niya ang gagawin niya. Masaya siyang nagpagulong-gulong sa kama niya na malambot. Hindi ni Arabella akalain, na magiging comfortable ng sobra ang kwarto niya, hindi katulad sa bahay nila, na manipis na banig lang ang sapin sa malamig na semento. Umupo siya sa gilid ng kama. Hindi niya mapigilan ang malungkot, nang maalala ang nanay, at mga kapatid niya. Bago siya umalis ay nangutang lang siya, ng isang kaba na bigas kay Aling Nena, ang mabait at may malaking tindahan sa lugar nila. Tiwala din kasi ito sa kanya na magbabayad siya. Sa edad niyang 18, ay marami na siyang napasok na trabaho, tulad ng pagiging tindera, mag-alaga ng mga aso, magbantay ng bata, maging taga-plantsa tuwing Sabado, at maglako ng kung ano-ano para dagdag income. Hindi na kasi kaya ng nanay niya na tumanggap ng maraming labada, sa isang linggo kaya kapos na kapos sila. Hindi na rin naaasahan ang tatay niya. 5 silang magkakapatid, at si Arabella ang panganay. Matagal na siyang huminto ng pag-aaral, dahil hindi talaga kaya na hindi siya tumulong sa nanay niya. Bukod sa mahina ang katawan ng nanay niya, ay hikain din ito at sakitin din ang dalawa niyang kapatid, kaya hindi man niya gusto na huminto ng pag-aaral, ay wala siyang pagpipilian. Nakaramdam si Arabella ng konsensya. Siya ay masarap ang kinakain dito, samantalang ang pamilya niya ay magtitiis sa 2 garapon na alamang, na niluto niya bago siya umalis. Hindi kasi pwedeng bumali ng pera, hanggang hindi siya umaabot ng 15 araw. Kaya hindi pa siya makakapagpadala ng pera sa mga ito. Di bale babawi na lang siya sa oras na magkapera siya. Bibili talaga siya ng karne ng baboy pag-uwi niya, at magsisigang dahil iyon ang paborito ng mama niya, pero dahil wala silang pera ay puro gulay, at alamang lang ang pinagtitiisan nila. Bibilhan din niya ng mga tsokolate ang mga kapatid niya, na tiyak na ikatutuwa ng mga ito. Para magawa niya lahat ng gusto at plano niya, ang kailangan lang niyang gawin ay magsipag, at magtiis, dahil balang araw ay para din sa kanila iyon, at sa mga kapatid na nag-aaral. Nilabas ni Arabella ang lukot na papel, na nasa bulsa ng pantalon niya at saka iyon itinabi. Dito nakasulat ang contact number ni Aling Nena, dito kasi niya ipapadala ang pera, at ito na ang bahala na mag-abot sa nanay niya. Wala kasi silang cellphone kaya kay Aling Nena niya, ipapadala ang pera sa oras na makabali na siya.
Lumabas siya ng kwarto at nagtungo sa kusina. Muntik na siyang mapatalon sa gulat, nang may makasalubong siyang lalaki, na sa tingin niya ay nasa 20 mahigit ang edad. Matangkad ito, may kapayatan at may hitsura. Kinabahan siya. Hindi kaya ito ang amo niya. Dahil nakita siya nito ay katapusan na niya. Dahil sa naisip ay namutla si Arabella. Naku po, nalagot na. Pasensya na, nagulat ka ba? Tumatawang nagkamot ito sa ulo. Ikaw iyong bago dito, no? Lumunok si Arabella. Ikaw ang amo ko. Lalo itong natawa sa sinabi niya. Nako hindi, mukha ba akong mayaman? Tiningnan ni Arabella ang kabuuhan nito. Naka-shirt ito na kulay pula, naka-shorts na kulay pink, at naka-tsinelas na kulay orange. Hindi halatang ayaw nito sa makulay. Diba? Saka malakas uli na tumawa ito. Napangiwi siya. Sino ka pala, kung hindi ikaw ang amo ko? Saka bakit ka nakapasok dito? Ako ang nagdadala ng mga fresh na gulay dito tuwing hapon. May susi ako kaya nakakapasok ako. Saka pamangkin ako ng mayordoma dito, si Tita Flor. Tumango-tango si Arabella. Pamangkin pala ito ni Miss Flor. Pero hindi nabanggit iyon ng matanda sa kanya. Marahil ay nakalimutan nito sa dami ng mga tinuro sa kanya. Ako nga pala si Renz, binata pa ako, single at gwapo. Inilahad nito ang kamay sa kanya. Natawa na lang si Arabella, sa pagbubuhat nito ng sariling bangko. Arabella nga pala, tinanggap niya ang kamay nito. Ang ganda mo nga, tapos maganda pa ang pangalan mo, Arabella. May boyfriend ka na ba? Nakangiting tanong ni Renz sa kanya. Umiling siya. Wala at wala akong balak. Nawala ang ngiti nito, at napakamot sa kilay. Busted agad, di pa nga nagsisimulang manligaw. Di bale, kaibigan muna tayo ngayon, tapos ligaw sa sunod. Hindi nawawalan ng pag-asa na sabi nito. Hindi na ni Arabella ito sinagot. Lumapit siya sa mga gulay na dala nito, at saka yun hinugasan. Akala niya ay aalis na ito pero puro ito daldal. Palakwento ang binata. Hindi nauubusan ng kwento ito sa kanya. Nakapagluto na siya, lahat-lahat ay narito pere nito, at walang tigil sa kakakwento, pati yata kapitbahay nito ay naikwento na nito dahil sa kadaldalan. Pero hinayaan niya lang ito, dahil kahit madaldal ay halata naman na mabait ito. Lumapit siya kay Renz. Totoo ba na walang nagtatagal dito? Kumamaw si Renz sa ulo. Parang ganon na nga. Alanganin na sagot nito. Bakit naman? Gusto niya talagang malaman, kung ano bang klase ng halimaw ang amo nila. Basta malalaman mo na lang. Alanganin din ang ngiti na nakapaskil sa labi nito. Sana magtagal ka dito. Seryoso ako, liligawan kita sa sunod. Hindi ni Arabella pinansin ang sinabi nito. Ang nasa isip niya ay kung ano bang itsura ng amo nila. May pangil ba? Pula ang mata. Lumunok siya. Hindi naman siguro. Nang umalis si Renz ay nagbilin pa ito, na wag siyang sisilip sa amo nila pag nasa hapagkainan ito. Lalo lang tuloy si Arabella na kinain ng kuryosidad niya. Habang naghahanda siya ng mga pagkain sa mahabang mesa, ay panay ang tingin niya sa malawak na dining hall. Napakalawak at halata na mamahalin ang lahat ng gamit. Baka pag may nabasag siya na isa sa mga gamit na naroon, ay hindi niya magawang bayaran dahil sa mahal nun. Kaya kailangan niyang mag-ingat. Nang matapos niyang ihanda ang mga pagkain, ay nagmamadali siyang umalis para bumalik sa kusina. Tumingin siya sa malaking orasan na nasa kusina. 5 minuto na lang at 8:00 na ng gabi. Lalabas na, at kakain ang amo niya. Hindi ni Arabella maiwasan ang kabahan dahil ito ang unang pagkakataon na nagsilbi siya rito. Normal ba ang tao na hindi gusto makita ng ibang tao? Hindi niya maintindihan. Bakit hindi nito gusto ang makita ng kahit na sino? Bakit bawal itong makita? Ilang beses siyang napalunok ng makita sa orasan na 8:00 na. Hindi siya mapakali dahil parang gusto niya na pumunta sa dining area, at silipin ito. Gustong-gusto niyang makita ng dalawang mata niya, ang mukha ng amo niya. Tumigil ka nga, Arabella. Mapapalayas ka talaga nang wala sa oras sa gagawin mo. Saway niya sa sarili. Para libangin ang sarili ay kumain na lang siya, at nagsali ng malamig na soft drink sa baso niya. Halos mabulunan pa siya dahil sa sunod-sunod niyang subo. Nagutom siya sa kakaisip sa itsura ng amo niya.
Matapos kumain at uminom ng soft drink, ay nagligpit siya at naghugas ng pinagkainan. Napangiwi siya nang makita kung anong oras pa lang. 8:10. Kung ganon ay napakabilis lang pala niyang kumain. Natigilan siya, hindi niya naitanong kay Miss Flor kung anong oras siya dapat pumunta ng dining area. Napakamot siya sa ulo. Paano kung pagpunta niya sa dining room, ay naroon pa ang amo niya? Pinilig niya ang ulo. Dahil sa ayaw nitong makita ng mga tao, ay baka matagal na ang kalahating oras na pagkain nito. Kailangan lang niya na hintayin na maubos ang 30 minuto, bago siya magtungo sa dining area. Tama, hindi siya dapat nakabahan. Habang hinihintay na maubos ang 30 minuto, ay kumain muna siya ng mga imported na chocolate. Halos hindi na siya makahinga sa sobrang busog. Uminom din siya ng iba't ibang klase ng juice na naroon. Halos kuminang ang mga mata niya sa sarap ng mga iyon. Nang tumingin siya sa orasan ay 8:30. Napangiti siya. Ibig sabihin ay pwede na siyang maglinis ng dining area. Kumuha muna siya ng bilog ang hugis na tsokolate para kainin. Habang naglalakad ay binubuksan niya ang tsokolate na hawak, nang hindi sinasadya na nalaglag iyon at gamulong. Sa tarante niya na baka sumuot iyon sa mga ilalim, ay gumagapang na hinabol niya iyon. Napangiti siya nang maabyutin ang tsokolate. Nagkatikip ang dalawa niyang paladron, at parang bata na tumawa siya. Kala mo makakatakas ka, ha? Natigilan siya at ilang beses na kumurap, dahil sa harap niya ay may dalawang malaking paa, na may balahibo pa na konti ang bawat daliri. Lumunok siya. Inalis niya ang dalawang kamay, na nanginginig na nakatikip sa tsokolate, at saka lumuhad mula sa pagkakadapa. Dahan-dahan siyang tumangala sa may-ari ng paa na nasa harapan niya. Pakiramdam ni Arabella ay mamamatay siya, sa tingin ng lalaking nasa harapan niya ngayon. Sa buong buhay niya, ay ngayon lang siya nakaharap ng taong wala pang sinasabi, at ginagawa pero sumisigaw na ng kapangyarihan ang aura nito. Para bang kaya siyang durugan ng isang salita lamang nito. Ang itim na mata nito, ay walang emosyon pero matatakot ka na titigan, dumagdag pa sa takot niya, ang mahabang pilat nito sa kaliwang noo, pababa sa mata dahil lalo lang dumagdag sa bangis nito iyon. Ngayon lang siya nakakita ng ganito, kagwapong nilalang sa buong buhay niya. Kahit ang pilat nito ay hindi nakabawas sa kagwapuhan na taglay nito. Tapos matangkad pa, at matipuno ang katawan. Nilibot ni Arabella ng tingin ang katawan nito, para hanapin ang sungay o buntot. Tulad nga ng inaasahan niya ay wala. Hindi talaga totoo ang bali-balita. Hindi naman kasi totoo ang mga halimaw. What are you doing here? Saka lang si Arabella na tauhan ng dumagundong ng malakas, ang malaking boses nito sa paligid. Nalintikan na siya. Dahil sa takot ay yumukod siya sa harap ng lalaki, na tiyak siya na amo niya. Nanlalamig ang katawan niya sa nerbiyos at kaba. Pasensya na po, sir. Nakayukod pa rin na sabi niya. Hindi man niya kita ang mukha nito, ay tiyak si Arabella, na masama ang tingin nito sa kanya ngayon. Napalunok siya ng may kamay na humawak sa baba niya, at iniangat ang kanyang mukha. Lalo siyang nakaramdam ng takot, nang makita na nakaupo na ang malaking lalaki sa harapan niya ngayon, habang nakayuko at hawak ang baba niya, at nakatingin sa mukha niya nang mariin ang mga mata nito. Ikaw iyong bago. Tanong nito na walang bakas ng emosyon ang mata. Lumibot din ang mata nito, sa kabuuhan ng kanyang mukha. Dahil sa intensidad ng tingin nito sa kanya ay pumikit siya. Pinagpapawisan na siya sa todo, dahil sa pinaghalong kaba at takot. Siguro naman sinabi sa iyo ni Flor, ang patakaran sa bahay na ito. Malamig at malaki ang boses ng amo niya. Nakakapanindig ng balahibo. Takot at nakapikit na tumanggo si Arabella. Opo, opo. Taranta na sagot niya. Napangiwi siya ng marahas na binitiwan nito, ang baba niya. Nagmulat siya ng mata, nakita niya na nakatayo na ngayon ang lalaki sa harap niya, at nakatingala habang nakahawak sa sentido. Ang sabi ko kay Flor, huwag magpapasok ng bobo, dito sa loob ng pamamahay ko. Ang matandang iyon, hindi man lang nakinig. Nagbaba ito ng mukha, at saka tumingin sa kanya ang walang emosyon na mata. Aralin mo uli lahat ng sinabi ng matandang iyon sa'yo, para magawa mo lahat ng maayos ang trabaho mo. Uulitin ko, hindi ko gusto ng babitang tulad mo, na pag-alagala sa loob ng pamamahay ko. Naiintindihan mo.
Tumango si Arabella. Bago umalis ay inapakan pa nito ang tsokolate na hinahabol niya kanina kaya nadurog iyon. Malungkot na dinampot niya ang tsokolate na nadurog sa sahig, at bumuga siya ng hangin sa katiningnan ng nakakaawa iyon. Mabigat ang katawan na nilinis ni Arabella ang mesa. Hanggang sa paghinga sa kama, ay dala pa rin niya ang mga sinabi nito. Babita daw ako. Grabe naman si Sir Drake. Hindi ba pwede na nagkamali lang? Bumuga siya ng hangin. Di bale, sa sunod ay pipilitin niya na hindi na magkamali. Gagawin na niya lahat ng makakaya, para magawa ng maayos ang trabaho niya, para hindi na rin siya masabihan ng babita. Buti na lang talaga at mahaba ang pasensya niya. Hindi siya iyong tipo, na iiyak na lang agad at magpapadala sa mga sasabihin ng ibang tao sa kanya. Ganun siya dahil kailangan niyang maging matapang. Para sa pamilya niya. Dahil kung magpapadig siya sa mga sasabihin ng ibang tao sa kanya ay talo siya. Kailangan niya ng pera, at kailangan niyang magtagal sa lugar na ito. Layan ang pangako niya sa sarili niya. Hindi siya aalis, hanggat hindi niya natutupad ang plano niya. Para sa pamilya niya. Saka marami pa siyang kailangan na bilhin, para sa mga kapatid niya. Ngumiti si Arabella, nang maalala ang pamilya niya. Ang mga ito talaga ang nagbibigay ng lakas sa kanya, kaya hindi siya pinanghihinaan ng loob. Bago natulog ay pinagdasal niya ang pamilya niya, na lagi niyang ginagawa noon pa man. Alas 6 ay gising na si Arabella. Tinapos niya ang mga kailangan gawin, bago tumuntong ng alas 8 ng umaga. Nang matapos lahat ng trabaho, ay niluto niya lahat ng sinabi ni Miss Flor, na gusto ng amo niya na almusal. Isang oras na ang hinintay niya, bago linisin ang pinagkainan ng amo niya, para sigurado na wala na ito sa hapagkainan. Mahirap na masabihan na naman siyang babita, at baka magkatotoo pa ang sinabi nito tungkol sa kanya. Pagkatapos niyang maglinis ng pinagkainan ng amo niya, ay kumain na rin siya dahil gutom na gutom siya. Mabilis at palidaw siyang kumilos, kaya wala pang tanghali ay sigurado siya na tapos na niya lahat ang trabaho niya. Paglilinis lang naman kasi sa loob ng bahay ang ginagawa niya, iyon lang ang bilin ni Miss Flor. Hindi siya pwede maglinis ng kahit aling kwarto na nasa taas, maliban lang sa kwarto ni Sir Drake, na tuwing Sabado lang niya pwede nalinisan. Hindi niya rin kailangan maglaba ng mga damit, dahil si Miss Flor na ang bahala nun tuwing Linggo. Si Renz naman ang naglilinis ng garahe, mga sasakyan, at bahala sa mga halaman sa labas, tanging paglilinis lang, at pagluluto ang gagawin niya kaya madali lang yun para sa kanya. Wala pang alas 2 ng hapon, ay tapos na si Arabella sa mga gawain niya. Pagod na tumangala siya, habang nakahawak sa batok niya. Napaayos siya ng tayo ng makarinig ng yabag. Hapon pa magpapasok ng gulay si Renz, at wala naman ibang tao sa loob ng mansion, kaya may kutob siya kung sino ito. Dahil sa kaba, at takot ay nagmamadali siyang pumasok sa ilalim ng mesa na naroon. Tinakpan niya ang bibig nang makakita ng 2 pares ng paa. Kung kahapon ay nakayapak lang ang amo niya, ngayon ay nakasuot na ito ng tsinelas. Hindi niya alam kung bakit kailangan niya pa na magtago, wala naman siyang ginagawang kasalanan. Hindi mo lang gusto na makaharap siya, Arabella, ani ng isang bahagi ng kanyang utak. Tama, iba kasi talaga ang dating nito sa kanya. Nakaka-intimidate naman kasi ang amo niya. Hindi pa man nagsasalita, ay ramdam niya na ang nakakatakot na aura nito, na bumabalot rito. Nakita niya na huminto ang 2 pares ng paa nito sa tapat ng isang refrigerator. Dahil sa umiral na naman ang kuryosidad sa katawan niya, dahan-dahan niyang isinilip ang ulo para makita ang mukha nito. Napanganga siya nang makita kung paano umalon ang lalamunan nito, habang umiinom sa isang lata ng soft drink. Parang katulad lang ng napapanood niya, sa mga komersyal sa mga telebisyon. Nakakahali ng panoorin ta. Hindi sinasadya na gumawi ang mga mata nito sa kanya. Nagkasamid-samad ang amo niya. Tang, anong ginagawa mo dyan? Kanda ubo na tanong nito, na hindi may pinta ang mukha, habang nakatingin sa kanya. Pinilit ni Arabella na ngumiti, kahit ang totoo ay kinakabahan siya. Nagalit na naman ito sa kanya. Ang sabi ko, anong ginagawa mo dyan? Malakas ang boses na tanong ni Drake. At dito na po nagtatapos ang unang kabanata ng ating kwento, at sanay muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata.